Ano ba kataas at ano ba yung limitasyon ng kanilang power spike, ano? Oh, mahirap din kasi na blindly kang papasok pero 4v1 yung Yi Sun-jin, napakasakit. Junichi hindi pa rin babagsak at hindi pa nga siya mapipig ni Chino doon. Nagamit pa nga yung consecration curtain call, nagamit na rin pero sa Buhay patakan pa! yung regen para lang Si Junichi sa basahe na yon. Kaya nga, pero mukhang papasok si Fury doon sa may bandang mid lane, going in for that Moscow. Pero Pakito pa lang babagsak. Papasok na naman si Junichi. Available pa naman ang Revitalize na manggagaling kay Kani. At hindi matutunaw si Junichi doon habang tinatake pa rin nila yung damage ng Lord. Hindi kakabit yung Quad Shadow. Pero si Chino ay low HP na. Pero there's strike doon sa may bandang Gedli. At mukhang si Chan ay kailangan na tumakas. Pero ako hindi ko pa nakikita na makalipad in a 5v5. Yun nga eh. Okay, papasok na rin si Akani. Hindi tumama yung Spear of Destruction. Medyo maswerte dito ang Influence Waves. Pero gamit na rin yung Mountain Shocker. Habang Shadow Kill ako na pagsaluan ng dalawa. Mamamatay ka agad si Jotun. Kailangan matras si Fury. Pero yung mga miyembro dun sa may bandang ibaba, ang napupuruan, kumapit yung Quad Shadow. And this time, may Pisuke ang makakakuha ng kill na iyon. Pwede ata nilang tapusin. Mataas ang death timers, ha? Oo, 1-1 na lang ang dedepensa. Mid lane ang kailangan nilang puntiryahin. Pisuke. Nandiyan na rin si Pisuke. Feathered Airstrike, Burrito, ito na ata to. Ayan na si Fury, pinilit na lang niya pero namaalam din si Pisuke at mamamaalam na rin ang